Sa unang tingin ko pa lang sa kanya. Alam ko nang tapos na ako. Natukoy na ang target na tao, lumalapit. Napakapayat niya, halos hindi ako mangahas gumamit ng lakas. Ikaw. Bilisan mo at umalis ka na. Dumanas ng habag ang langit. Ano ba itong kalakaran na ito? Pasensya na. Kasalukuyang nag-recharge ng enerhiya. Pakituloy mo siyang kulitin. Ikaw. Tama ka. Pasensya na, mauuna na akong umalis. Ang malambot na damdamin sa labi ay parang nag-apoy na apoy. Nakakapaso sa init ang taong sinusunog nito. Ako nga pala ang tagapagmana ng angkan ng Fui sa Kinghe. Mula pagkabata, mahigpit kong sinunod ang 4,000 alituntunin ng pamilya. Huwag mo akong buhatin. Hindi ako kailanman lumabag sa pinakamaliit na tuntunin. Si Xuebay ay hindi kailanman lumabag sa anumang tuntunin. Miao, Xuebay, bawal kang buhatin. Sa ilalim pa mismo ng liwanag ng araw. Miao, Xuebay, sa ilalim pa mismo ng liwanag ng araw, pinapasan mo siya. Miao, pinabuhat siya ng isang estrangherang babae, bawal kang buhatin. Miao, Xuebay, bawal kang buhatin. Miao, ayokong marumi. Miao, ayokong marumi, bawal kang buhatin. Bakit ako magtatago rito, bawal mang buhat? Parang isang hamak na bantay sa palasyo, bawal kang buhatin. Miao, Xuebay, bawal kang buhatin. Pero hindi ako makagalaw, bawal kang buhatin. Pero hindi ako makagalaw. Lin. Gusto kong tingnan kung babalik ba siya, bawal mang buhat. Gusto kong tingnan kung babalik ba siya. Gusto kong tingnan kung babalik ba siya, bawal mang buhat. Gusto kong tingnan kung babalik ba siya. Miao, Xuebay, bawal kang buhatin. Sui, buhatin mo na. Miao, Xuebay, tapos na ang panaginip mo. Miao. Miao, bawal kang buhatin. Miao. Buhatin mo na ang kama ng panaginip. Xuebay, dito na ang buhatin. Miao, Xuebay, tapos na ang panaginip. Miao. Hinihintay niya ang sino, Miao. Hinihintay niya ang sino, Miao, mumu. Yije. Lin. Matagal ka na bang naghihintay, maliit na bata? Nandito ka rin pala, Zuxuanan. Bawal mo akong tawagin sa buong pangalan ko. Umakyat ka na naman sa puno, Miao. Kaya pala si Zuxuanan ang hinihintay niya. Si Zuxuanan ay kaklasiko, Miao Xuebay, bawal kang buhatin. Miao Xuebay, bawal kang buhatin. Ano siya ni Zuxuanan, Miao Snow? Ano siya ni Zuxuanan, Miao Xuebay, bawal kang kunan. Miao Xuebay, bawal kang buhatin. Isang dalagang kabilang sa iba, Miao Xuebay, bawal kang buhatin. Kuitang, tapos ka na talaga, Miao Xuebay, bawal kang buhatin. Hindi, hangin lang ang humihip. Miao Xuebay, bawal kang buhatin. Bawal kang buhatin. Hoy, buhatin mo na siya. Miao Xuebay, buhatin mo na. Sige, buhatin. Miao Xuebay, bawal kang buhatin. Miao Xuebay, Lin. Miao Xuebay, bawal kang buhatin. Miao Xuebay, buhatin. Bawal kang buhatin. Miao Xui, bawal kang buhatin. Bawal kang buhatin. Yije. Miao Xuebay, bawal kang buhatin. Hipag, buhatin mo na. Hipag. Buhatin. Ele, bawal kang maingay. Ele, bawal kang maingay, bawal magkalat ng mga sabi-sabi. Huwag kang sumigaw ng hindi maayos. Lahat ng gamit ay naipadala ko na kay kuya. Nagtanong pa siya sa akin. Bakit hindi ka na lang ikaw ang pumunta? Wala pa tayong kasunduan sa kasal. Hindi ako bagay roon. Ano bang hindi bagay doon? Adi sa loob ng 4 na buwan, kayo na. Pagdating ng oras, araw-araw kang magpapadala. Tingnan natin kung sino ang mas madaldal. Mga matamis na kakanin ni Ije. Ang Niebe, naalala ko tuloy ang labi ng lalaking iyon, kasing kinis ng makinis na pagtakbo ng karwahe. Miao Niebe, mainit-mainit pero bahagyang malamig, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Miao Puting Niebe, bawal ang pagtakbo ng karwahe. May pulang dulo rin ang taina niya, bawal ang paglipat. Miao Niebe, may pulang dulo rin ang kanyang taina. Miao, tigil ang pagtakbo ng karwahe. Tigil ang pagtakbo ng karwahe. Miao Niebe, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Bawal ang pagtakbo ng karwahe. Bawal. Miao Puting Niebe. Yigong Lin. Miao Niebe. Bakit namumula ang mukha mo? Miao Niebe, pumapaloob ang karwahe. Miao Puting Niebe, tigil ang pagtakbo ng karwahe. Wala naman, Miao Puting Niebe. Wala naman, Miao Niebe, bawal ang pagpasok ng karwahe. Wala naman. Baka masyadong masikip sa karwahe. Miao Puting Niebe, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Bawal ang pagtakbo ng karwahe. Miao, bawal ang paglipat. Miao. Miao, bawal. Lin. Hindi pa nagpapahinga si Kuya Yutang. Sino ang nagbigay ng damit na ito? Ako mismo ang tumahi niyan, Miao. Tingnan mo ang mga tahi na ito, Miao, bawal ang paglipat. Matagal na siyang binuburdahan ito, 3 buwan na, Miao Puting Niebe, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Miao Puting Niebe, Lin. Bagay na bagay, hindi pa kasal, Lin. Bagay na bagay, hindi pa kasal, Miao Puting Niebe, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Mapusyaw na berdeng bulaklak ng peras. Mapusyaw na berdeng bulaklak ng peras, Niebe, lumilipad ang karwahe. Mapusyaw na berdeng bulaklak ng peras, Miao Puting Niebe, bawal ang pagtakbo ng karwahe.
Kaya pala siya ang hindi pa kasal na yon ni Zuxuanan, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Nagkagusto pa nga ako sa nobya ng kaibigan ko, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Kahit si Puting Niebe, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Kahit si Puting Niebe. Para kay Kuya Yutang. Huangtang, bakit ganyan kapangit ang mukha mo? Pero hindi maganda ang pakiramdam ng katawan ko. Hindi naman bigla na lang naalala ko pa ang utos ni Ginoong Xiao. Lalabas lang ako sandali. Gabi na, malapit nang mag-curfew, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Niebe, tigil ang paglipad ng gusali. Miao Puting Niebe, tigil ang panaginip na pagtakbo ng karwahe. Miao Niebe, mabilis kang bumalik. Miao Puting Niebe, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Ilipat. Miao Puting Niebe, planadong paglipat. Puting Niebe, itaas ang pagtakbo ng karwahe. Miao Puting Niebe, bawal ang pagtakbo ng karwahe. Miao Puting Niebe, salamat TJ, itigil ang pagtakbo ng karwahe. Puting Niebe, salamat TJ. Puting Niebe, itaas ang pagtakbo ng karwahe. Bakit ba may lalaking sobrang gwapo? Parang bawat detalye ay ginawa para sa panlasa ko. Ang haba ng pilik mata. Gusto ko pang yumakap ulit. Maling pagkakatali. Kulangan sa enerhiya, ilipat. Miyaw sa ulo. Miyaw Niebe. Sino? Miyaw Puting Niebe. Maling pagkilala ng host, 12. Maling pagkilala ng host. Bigo ang pagwawasto. Miyaw Puting Niebe. Sino nga ba, Niebe? Nakalock ang target, si EJ. Nakalock ang target, si EJ, Miyaw Puting Niebe. Miyaw Xwebay. Naku, napunta pa ako sa maling tao, Miyaw Xue. Huhu, hindi ito ilusyon. Talagang may kung anong nasa isip ko. Huhuhuhuhu. Ang dapat kong iugnay ay siya pala. Sino ba ang nagsasalita? Huhuhuhuhu, ako ang amo mo. Ako ang sistema mo. Miyaw Xwebay. Miyaw Xu. Nasaan ka, Miyaw Xwebay? Ano ba yung sistemang iyan? Nasa isipan mo ako, Miyaw Xwebay. Magtuon ka ng mabuti, Miyaw Xwebay. Kapag ipinikit mo ang mga mata mo, makikita mo ako, Miyaw Xwebay. Miyaw Xwebay. Amo, nakikita mo na ba ako, Miyaw Xwebay? Anong klaseng nilalang ka? Bakit ka nasa isip ko? Hindi halimaw si Dudu. Si Dudu ang sistema ng amo. Kung tutuusin, dapat sana ako ang sistema ng iyong ina. Nga, Xwebay. Ang ina mo ay nagmula sa ibang mundo, Miyaw Xwebay. 18 taon na ang nakalipas, Miyaw Xwebay. Dapat sana sinamahan ko siyang dumating dito. Kasalanan ng nakamamatay na inhinyerong palihim na nagbawas ng materyales. Kung hindi, matagal ko na sanang nagawa. At hindi rin ako magkakamali. Miyaw Xue, magsalita ka. Kaya mo ba akong ilabas mula sa dagat ng isipan ko? Huwag po, amo. Kung hindi ka papayag, hindi ko matatapos ang aking target sa trabaho. Kapag hindi ko natapos ang target ko, hindi na ako makababalik. Ano ba yung target sa trabaho? Pwede bang sabihin mo ng diretsyo para maintindihan ko, Mumu, ilipat na natin. Sa totoo lang, importante ang mga ganyang bagay. Amo, napakahusay ko. Kaya ko pang ipanaginip ka. Huwag mo akong papaginipin. Nga. Amo, baka gusto mong subukan ang panaginip ng iba. Alin ang gusto mong subukan? Subukan kaya natin ang sinabi mong kakayahang magpasok sa panaginip. Pwede po, amo. Subay, pwede po, amo. Huminto sa paglipat. Miyaw Xwebay, kaninong panaginip ang gusto mong pasukin, huminto sa paglipat. Hindi ko alam ang pangalan ng taong iyon. Ipinagbabawal ang paglipat. Miyaw Xwebay, walang problema. Ipinagbabawal ang paglipat. Pagdating ng oras, ipikit mo ang mga mata mo at ituon mo ang isip mo sa anyo ng taong iyon. Ipinagbabawal ang paglipat. Kaya kitang ipadala roon. Ipinagbabawal ang paglipat. Pero hindi stable ang enerhiya ko. Ipinagbabawal ang paglipat. Pagkapasok mo sa panaginip, makokontrol ng nangangarap ang mga kilos mo. Ipinagbabawal ang paglipat. Ano ba ang napapanaginipan niya, Miyaw Xwebay? Ipinagbabawal ang paglipat. Sa anong klase ng eksena kalalabas, Miyaw Xwebay? Ipinagbabawal ang paglipat. Ano ang gagawin, Miyaw Xwebay? Ipinagbabawal ang paglipat. Hindi na yon ikaw ang magpapasya, Miyaw Xwebay. Ipinagbabawal ang paglipat. Sa madaling salita, bahagi ka lang ng panaginip niya. Kailangan mong sumunod sa takbo ng kwento niya. Kaya kailangan ko pa bang subukan? Miyaw Xwebay, ipinagbabawal ang paglipat. Miyaw Xwebay, ipinagbabawal ang paglipat. Amo, Miyaw Xwebay. Amo, Miyaw Xue, ipinagbabawal ang paglipat. Magtuon ka ng mabuti, Miyaw Xwebay. Ipinagbabawal ang paglipat. Isipin mo ang hitsura niya, Miyaw Xwebay. Ipinagbabawal ang paglipat. Miyaw Xwebay, ipinagbabawal ang paglipat. Panaginip sa paglipat. Miyaw Xue, panaginip sa paglipat. Miyaw Xu. Paakyat sa paglipat. Miyaw Xwebay, ay naku, ipinagbabawal ang paglipat. Ay naku, panaginip sa paglipat. Ay naku. Miyaw Xwebay, ipinagbabawal ang paglipat. Yugto ng saya. Karaniwang kapalaran. Alam ko na hindi dapat paakyatin. Miyaw Xwebay, tigilan ang bangkang kapalaran. Miyaw Xuyuan, paakyatin. Pasensya na, alam kong hindi dapat ang bangkang panaginip. Pasensya na, alam kong hindi dapat ang bangkang kapalaran ni Miyaw Xwebay.
Miaoksui, pasensya na, alam kong hindi dapat ang paakyat na kapalaran. Miaoksui bay, paakyat na kapalaran. Yeje. Hindi ko talaga makontrol. Yeje. Yeje. Ako. Su. Kakarating ko lang, nagtagumpay na ako sa'yo. Kakarating ko lang, nagtagumpay na ako sa'yo, Yeje. Bagamat sandali lang iyon. Pero talagang napunta ako sa isipan ng taong iyon, Yeje. Ano kaya ang nakita mo sa panaginip mo, Yeje? Ano ang nakita mo, Yeje? Yeje. Wala naman, Su. Wala. Sinungaling ka, amo, namumula na pati tenga mo. Halos tumalon na ang puso mo sa bilis. Bilisan mo, sabihin mo sa akin. Ano ang nangyari sa panaginip mo, Sui? Ano ang napanaginipan niya, Yeje? Yeje. Dudu, Yeje. Sigurado ka bang talagang nakapasok ako sa panaginip niya, Yeje? Paano kung sarili ko lang ang napanaginipan ko? Siyempre panaginip niya yon. Hindi man matatag ang kakayahang pumasok sa panaginip. Pero hindi kailanman mali ang direksyon. Lahat ng naramdaman mo, Yeje, ay mga bagay na nasa malay niya. Wala naman akong ginagawa, huwag ka munang magsalita. Hayaan mo muna akong tumahimik, Yeje. Yeje. Yeje, swerte. Nagkagulo. Paglipat. Yeje, tapos na ang paglipat. Su. Yeje, tapos na ang paglipat. Siyuj, Linzai. Su, Siyuje, tapos na ang paglipat. Yeje, tapos na ang paglipat. Yeje, Lin. Yeje. Yeje, tapos na ang paglipat. Amo, Yeje, tapos na ang paglipat. Gusto mo pa bang subukan ulit, Yeje, tapos na ang paglipat? Nag-ipon na naman ako ng kaunting enerhiya kagabi, huwag na, Lin. Nakakahiya talaga. Hi. Saan naman nakakahiya? Ikaw ang. Siya ang kusang. Ibig sabihin yan, sa malay niya gusto ka na niya, Yeje. Amo, halatang may gusto ka rin sa. Noong nakaraang gabi halos tumalon na ang puso mo sa bilis, Yeje. Noong nakaraang gabi halos tumalon na ang puso mo sa bilis, pusang Yeje, nakakatuwa. Tumahimik ka, kung nagpatuloy ka pa sa pagsasalita ikukulong kita sa madilim na kwarto. Nakakatakot talaga si Amo. Yeje. Amo, may sasabihin sana ako ng palihim. Yeje. Dagdagan mo ang ugnayan at antas ng pagkapamilyar sa kanya. Maaari mo akong tulungang ayusin ang mga tungkulin ng sistema. Kahapon ko lang napansin ang bagay na ito. Ano ang ibig sabihin ng pagdagdag ng antas ng pagkapamilyar? Ibig sabihin nito ay hahawakan mo ang kamay niya o yayakapin mo siya. O kahit hawakan ng mas malapitan kaysa dapat. Amo, naiintindihan mo ba? Hindi ko maintindihan, Amo. Bilisan mo at maglaho ka sa isip ko. Na-detect na papalapit ang target na tao. Bakit kaya napakatiming niya? Ang ganda niya ngayon. Deserve niya talaga. Nabubulol na ako. Halos lumabas na sa lalamunan ko ang tibok ng puso ko. Salamat, Ginoo. Pasensya na po at muli ko kayong naabala. Nandito po ba kayo para hanapin si Kuya Xuanan? Paano mo nalaman na kaibigan ko siya sa silid tulugan, si Kiyutang? Mukhang mamula-mula. Yelan, binibinig si Yeje, nakilala ko na si Ginoong Kui. Magandang araw po, binibinig si. Kaibigan ako niya sa silid tulugan, si Kiyutang. Gusto kong maalala niya ang pangalang ito. Kung may maitutulong po ako, Yeje. Ako si Miaoyebay. Yeje, paano ka napunta rito? May dala na naman ba si inay na kung ano-anong masarap na pagkain para sa akin? Si inay mismo ang gumawa ng mga bagong merienda. Pinapahatid niya agad habang mainit-init pa. Gawa ito ni inay. Pwede ba itong kainin? Talagang masarap ito sa pagkakataong ito. Kapag kinain mo ito, siguradong hindi ka magkakaba ng tiyan. Natikman ko na. Kaya pala noong magkasama sila ni Zuxuanan. Ganito siya kalikot at kaswal na modelo. Kaya pala Kuiyutang ang pangalan niya. Mahilig siyang pumunta sa templo ng Daishen. Kahit anino niya maganda tingnan. Bigla na namang bumilis ang tibok ng puso ko. Tama, sa may pintuan ng Ziri. Hindi ba ikaw ang nabangga ni Ije? Yung ulo na kumalabog. Kung may nasabi akong hindi tama. Ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Hindi mo ba napapansin, napakagalang ni Miss C? Hahaha. Eh di mabuti. Pero sa harap ng iba, nagpapakabait lang din siya. Sa bahay, sobrang likot. Parang unggoy na umaakyat sa puno at pumipitas ng bulaklak. Tapos biglang pangingisda pa. Niwala ngang bahid ng asal dalagang mabini. Huwag na nating pag-usapan siya. 7 araw mula ngayon ang dakilang pagtitipon sa pagbasa ng mga talakayan sa White Cave Academy. May naiisip ka na ba? May mga plano pa akong kailangang ayusin. Sa araw ng pahinga, uwi ako. Ano ang balak mo? Wala pa akong naiisip. Kung ganoon, sakto lang dahil bukas ay pista ng unang buwan. Maglambitin ng mga parol at manood ng palabas. Ang hulaan ng parol, sobrang kasiyahan yan. Gusto mo bang sumama? Sa galing mo, Ginoong Kui.
Ang parangal sa mga tala ngayong taon ay tiyak sa'yo. Hayaan mo, iisipin ko pa. Bakit ko pa isipin? Kapag dumarating ang taon na ito, isang beses lang naman. Sinabi na nga ni Ginoong Xiao. 2 araw na lang at may pag-aayos ng libingan sa pista ng unang buwan. Maginhawa at magaan ang loob ng lahat. Gusto ko mang pumunta pero hindi ako makapagsabi. Natakot ako na baka magkamali ako. Kung gayon, huwag ka nang mag-isip-isip ng matagal. Kung hindi, lalamig ang selebrasyon. Zuxuanan. Pagka-uwi mo, ganyan ka na naman katamado. Makakapasa ka ba sa pagsusulit sa serbisyong sibil? Umaasa na lang ang aming pamilya na mapapasikat mo ang aming pangalan. Salamat, Yije. Tumawag ka pa ng kuya, mamamatay ka ba niyan? Hindi naman na. Ang tamad mong kuya. Hintayin mong maging opisyal na top-notcher ka saka ka magsalita. Nandito si Kuyitang. Baka hindi ka na makahabol na maging top-notcher gaya ng kuya mo. Si Kuyitang ba, napakalakas niya? Dapat lang na napakalakas ni Meoyebay. Ang lalaking iyon, mula sa pagtalakay sa mga tula at aklat hanggang sa ritual at musika, lahat napakahusay. Walang hindi pinunghinasa. Siya ang dapat tawaging pinuno ng aming akademya na walang ikinahihiya. Noong araw na nakita mo siya sa pintuan. Ang lakas nun. Ano bang ginagawa ng pamilya niya? Si Mayaoyu mismo. Sabi ni Mayaoyu. Baka hindi alam ng iba ang itatanong mo rito. Pero sino ba ako? Magkatuwang kami niya sa isang silid, parang mga matalik na kuya. Tahimik siyang dumating sa Dongling Academy para mag-aral. Zuxuanan, nagsalita ka na ng kalahating araw. Puro paligoy-ligoy. Parang wala ka nang alam sa mundo. Nagyayabang ka lang ba? Paano naman hindi ko malalaman? Sikat na sikat siya. Kingi. Sandali lang, Ije. Bakit mo gustong pakinggan siya? Baka naman gusto mo na siya. Ano bang pinagsasabi mo? Wala nang mas hihigit pa. Huwag na huwag mo siyang magugustuhan. Ni ang prinsesa ay hindi siya tinitingnan ng mataas. Lalo na tayong mga ganitong tao. Zuxuanan, huwag ka nang magkalat ng kalokohan. Ayaw mo ba talagang tulungan akong ayusin ang kapatid mo sa pista ng parol? Teka, kuya, nagkamali ako. Alam na ni kuya na nagkamali ka. Mahal kong kapatid na babae, sa pista ng parol, lahat ng pag-asa ay nasayo. Ano ba ang problema mo, amo? Mukhang hindi maganda ang mood mo. Saan ka pumunta? Pumunta lang si Dudu para mag-charge. Nawalan ka na ng lakas dahil sa panaginip. Ano ang pag-charge? Ibig sabihin nito ay pagdagdag ng enerhiya. Parang kapag nagugutom kayo at kailangang kumain. Bilisan mo. Dapat hintayin si Wanru kapag may kagipitan. Alam ko na ang paglipat. Alam ko na. Paglipat na ipinagbabawal, sa wakas pumayag ka na akong makita. Bawal ang paglipat. Hindi ko po sinasadya, hindi naman po ako gusto ng aking ina na lumabas. Bawal ang paglipat, kasalanan ko po. Kasalanan ko po. Bawal ang paglipat, hindi kita sinisisi. Miss na miss lang kita. Boss, paano ba ibinibenta ang maliit na kunehong ito? 2 wen kada isa. Ipinagbabawal. Araw ng Niebe, ipinagbabawal ang paglipat. Bawal ang paglipat. Mia Okse, bawal ang paglipat. Bawal ang paglipat. Ayos ka lang ba? Bawal ang paglipat. Paglipat. Bawal ang paglipat ng mga panata. Bawal ang paglipat. Salamat, Ginoong Kui, ipinagbabawal ang pagpapalit ng kapalaran. Salamat, Ginoong Kui, puting niebe, bawal ang paglipat. Salamat, Ginoong Kui, ang paglipat ay tuloy na. Buti na lang nandyan ka. Mia Oksue, bawal ang pagkuha ng litrato at paglipat. Ayos lang kahit walang nangyari, Maoksezi, bawal ang paglipat. Maoksebay, bawal ang paglipat. Bakit mag-isa lang ang bagong kasal, Mia Oksebay, bawal ang paglipat. Nasaan si Kuya Xuanan, Mia Oksebay, bawal ang paglipat. Naghiwa-hiwalay na kami, Mia Okse. Tutulungan ko siyang hanapin, Mia, bawal. Salamat, Ginoong Kui. Ginoong Kui, tingnan mo si Ginoong Kui. Napakaliit niya. Bawal. Sobrang gusto kitang yakapin ng mahigpit. 0. Mia, bawal. Bawal. Sobrang gusto ko siyang gawin, ano na lang ang gagawin ko, bawal. Sino ang sasagip sa akin, bawal. 0, bawal. Bawal. Ibaba mo ng kaunti ang ulo mo, bawal. Bawal. Lin. Ha? Pasensya na po. Ako po ang biglang sumulpot. Ihahatid kita pabalik. Ginoong Kui, mas mabuti nang ihatid mo ako sa may Kikiaw. Gulong-gulo. Iniisip ko siya hanggang mabaliw ako. Meoksebay. Kapag naisip ko siya, hindi na niya kailanman maaaring mapabilang sa kanya, Meoksebay. Meoksebay, Lin. Parang may kung anong sumasakit sa puso ko, Meoksebay. Parang may kung anong sumasakit sa puso ko.
Miaoksebay, bawal ang paglipat. Pumasok ka, Dudu, bawal ang paglipat. Miaoksebay, Dudu, bawal ang paglipat. Ikaw na amo, bakit ang sama ng mukha mo, Lin, paglipat? Pero kagabi, nahihilo ako, Lin. Miaoksue, pero kagabi, nahihilo ako, bawal ang paglipat. Sabihin mo sa alila ni Laoye na huwag gumalaw ng mga gamit. Sabi ni Miaoksue, malapit na ang spring exam. Huwag galawin ang mga gamit. Miaoksebay, umaasa po ako na makakabalik kayo sa kabisera agad. Huwag munang ilipat ang mga gamit. Mas mabuti kung makakapagpahinga pa kayo sa akademya ng Gozijian ng ilang araw para mas tumibay ang inyong paglalakbay. Magpaalam muna ako ng maaga. Umalis na pabalik sa kabisera si Zhang Yu. Umalis na siya sa Donglin. Ang pag-alis niya marahil ay tama rin. Mananatili ako rito. Para sa matalik na kaibigang ito, ang pagiging hindi pakasal ay nakakabuo ng napakasakit na pangmulila. Naiintindihan ko na. Sabihin mo sa iyong ama, kapag tapos na ang gawain dito, babalik ako sa kabisera. Ngunit sa sandaling maisip kong iwan ko ang Dongling. At ang lungsod na ito kung saan siya naroon. Parang may isang di nakikitang kamay na humahawak sa puso ko. At masakit itong tila may mahinang kirot. Ang mas nakapananakit pa ay wala nang karapatan akong makadama ng kirot. Bakit pa ako hindi makapagpigil ng sama ng loob sa ganitong kalagayan? Hindi naman ganoon. Ngayong nandito na si Jade Hall. Dumaan siya para magpaalam sa inyo. Hindi ako maaaring manatili sa kabisera ng walang dahilan. Mukhang uminom na ng gamot para sa sipon, ngunit may bahagyang hilo pa rin siya. Ang ibinagsak na bulaklak ng peras na ito ay tanda ng kabiguan. Kuya Jade Hall, pakisabi po sa Ginoo na humingi ako ng maikling pahinga. Anong nangyari kay Kuya Xuanan? Bakit napakasabik niya? Nagkakaroon siya ng mataas na lagnat. Kailangan kong pumunta roon. Nagkakaroon ng lagnat si Ije. Ihahatid na kita. Hindi mo na kailangang umalis ng mag-isa. Sa anong karapatan ako pipilit na linisin ang kanyang dangal at pahiran ng putik ang pangalan niya? He! Kui Yutang, lumabis ka na. Kung hindi bumaba ang lagnat, maaaring ikamatay niya ito. Mahina ang katawan niya. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng walang gawin. Tama, Dr. Zhao. Bao Yu. Dalhin mo ang imbitasyong ito. Agad kang sumakay ng kabayo at pakiusapan ang Dr. Zhao na lumabas mula sa palasyo. Kailangang dalhin mo siya sa kanlurang looban ng tahanan ni Zhu para tingnan siya. Bilisan mo, Ginoo. Nagising na ang bata. Mabuti at gising na. Naku, natakot ko ang bata. Kuya, may sakit ba sa akademya niyo? Siya. Tinawag niya akong kuya. Hindi na pangalang kasama ang apelyido, kundi kuya lang. Mukhang wala naman. Mukhang wala naman. Ah, ganoon pala. Ang kasama ko sa kwarto na si Kui Yutang, mukhang hindi maganda ang mukha. Pero dapat ay walang malaking problema. Ayos lang basta wala siyang sakit. Napakahirap magkasakit. Hindi ko kaya na siya ang magdusa sa lahat ng ito. Ginoong Kuway. Nagpakahirap si Dr. Zhao. Kumusta ang kalagayan niya? Wala na pong malaking problema si Binibinigsi. Dumating po kayo ng espesyal. Para lamang magtanong hinggil dito. Bakit pa ako hindi makapagpigil ng sama ng loob sa ganitong kalagayan? Hindi naman ganoon. Ngayong dumating na si Jade Hall. Dumaan siya para magpaalam sa inyo. Hindi ako maaaring manatili sa kabisera ng walang dahilan. Kung may sulat po kayo, maaari niyong ipaabot sa akin para sa inang bayan. Sandali lang po. Malapit na ang spring exam. Magandang balita yan para sa kabisera. Kaya lang, mabilis lumipas ang kabataan. May mga taong lumampas na sa tamang pagkakataon at maaaring iyon na ang buong buhay nila. Sana huwag kayong magsisi sa inyong paglalakbay sa hinaharap. Bilang isang taong pasan ang mabigat na tungkulin. Wala rin ba akong karapatang magsabi ng pagsisisi? Maraming salamat sa paalala, Dr. Zhao. Paalam na po, Jade Hall. Manatili ka muna rito sandali. Inumin mo muna ito bago ka umalis. Mukhang hindi maayos ang itsura mo. Nilagnat ka rin ba noong mga nakaraang araw? Bagamat bumaba na ito pero may natitira pang lason sa katawan mo. Ang mangkok na ito ng gamot ay ang tamang lunas para palakasin ang katawan at linisin ang natitirang lason. Kailangan mo itong inumin, baka dahil sa halik na yon. Nagkahawaan tayo. Lason din ba ito? Ang aming pamilyang Xi. Kahit paano, galing kami sa kilalang angka ng Xi sa Chenjun. Ang pamilya namin. Masyado pa ring mataas ang tingin nyo sa sarili nyo. Lene. Sa sinabi ko lang kanina. Sa pamilya Zhu namin, ang gusto lang namin ay ang ikalawang anak ninyong babae na si Xi Wanru.
Dagdagan ko pa ng 20 kariton ng handog sa kasal. Kung hindi, dito na matatapos ang kasunduan ng pamilya Zhu at Si. Ginang, ano po ba ang sinasabi niyo? Tingnan niyo nga kung gaano kayo kadesperado. Sa pamilya Xi namin, si Wanru lang ang nakalaan para ipakasal kay Xuanan. Siguradong may hindi pagkakaunawaan dito. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan dahil sa pera. Pati anak na babae, pwede niyong palitan anumang oras. Nakakasuka talaga ang pagiging mapagbigay ng pamilyang Xi. Pero para mapanatag ang loob ng dalawang pamilya, kailangang maaga itong kasal. Sa tingin ko, ang ika-28 ng buwang ito ay magandang araw. Doon na itakda ang malaking kasal. Paano magiging mabuti iyon? Sige, pumapayag ako. Ika-28 na ang kasal. Parang sanga ng willow na hinahaplos ng hangin. Mas higit pa kay Xi siya ng 3 bahagi, bagay na bagay sa pag-awit. Kui Yutang. Bakit ka na parito? Kagagaling mo lang. Bakit ka pa lumalabas? Kung lamigin ka ulit, ano na? May kagyat akong lakad. Kuya, bakit ka na parito? Kagagaling mo lang. Bakit ka pa lumalabas? Kung lamigin ka ulit, ano na? Kung urgent, sumakay ka na at doon ka magsalita. Parang pumayat pa siya. Nakakaawang tingnan ang likod niya. Swerte. Suebay, ilipat. Suebay, gumaling ka na talaga. Huwag ka nang buhatin pa. Noong araw na yon, matindi ang lagnat mo. Sue, baka may maiwan kang sakit. Suebay. Tutu, Su. Zuxuan, paalala ko lang sayo. Si Wanru Jai ay matalik kong kaibigan. At siya rin ang kinikilala kong hipag. Miyaw. Sa pagkakataong ito, ginawa namin ang lahat para maipakasal siya ng maayos dito. Ang dami nating pinagpaguran. Kung sakaling may mangyaring kahit kaunting aberya sa kanya sa inyo, o pinabayaan mong apihin siya ng napakaabang mong madrasta, hindi kita palulusutin. Binibini, uminom ka muna ng tsaa para maibsan ang lalamunan mo. Napagod ka sa biyahe mo ngayon. Masyadong bigla ang pagdating ni Kuya. Ilang salita lang, isiniksik na niya ako ulit sa karwahe. Mas lalo akong nainis sa sarili ko dahil wala akong silbi. Pati ang tumingin sa kanya ng isang beses. Wala rin akong nagawang makuha ang pagkakataong makapagsalita. Dudu. Amo, hinahanap niyo ako. Malalaman mo ba kung kumusta na ngayon si Kui Yutang? Ang kaya ko lang ay matantiya ang pangkalahatang pagbabago ng damdamin. Hindi ko na malalaman ang tiyak na kalagayan. At kulang pa ang enerhiya ko ngayon. Limitado ang saklaw ng pakiramdam ko. Kung gayon, kumusta ang damdamin niya ngayon? Mukhang hindi maganda. Medyo mabigat. Parang mabigat na ulap bago umulan. Mabigat. Dahil ba uwi na siya sa kabisera? O dahil ako ang hindi sapat? Bago siya umalis, kailangan kong humanap ng paraan para makita siya kahit minsan. Kailangang pumunta ako. Miaok Suebay. Miaok Suebay, Chen Ije. Miaok Sezi. Miaok Suebay. Lin Xiang. Miaok Suebay. Miaok Sezi, nagsimula na ang paglilipat. Miaok Suebay, Lin, tigilan na ang paglilipat. Miaok Suebay. Miaok Suebay, bawal ang paglilipat. Miaok Sue, bawal ang pagbasag. Miaw. Dahan-dahan mo siyang painumin. Ang sakit na ito, Ginoo. 3 bahagi ay nakasalalay sa gamot. 7 bahagi ay nakasalalay sa pagpapahinga. Hindi pa rin nawawala ang bara sa puso. Nakakagulat na wala pa ring bisa ang gamot. Sabi na nga ni Kuya. Nagpasama siya sa kapwa mag-aaral sa akademya. Dapat ay darating siya, Miaw. Noong araw na yon, sandaling nakita siya sa pintuan ng akademya, Miaw Suebay. Lumipas na ang mga araw. Lumipas na ang mga araw, Miaw Sezi. Araw-araw ay hirap na hirap. Kui Yutang, namimiss kita. Binibini, lagi na lang sa kabila tumitingin ang mga mata mo. Pero sino ba ang gwapong Ginoo na tinitingnan mo? Sabihin mo sa akin. Pumunta ka at maghanap ng mas mabuti para sayo. Binibini, ano ba ang sinasabi mo? Ako na ang titingin kay Hipag. Maaga pa siyang nakarating. Dapat gutom na siya. Ako na ang magdadala sa kanya ng makakain. Kuya, iyong kasamang natutulog sa kwarto mo. Bakit hindi ka nakarating sa kasal mo kahapon? Kuya Yutang ba yon? Nagkasakit siya at kahapon lang siya naiuwi ng pamilya niya sa kabiserang lungsod. Kailan ba siya nagkasakit? Yige, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka labis mag-alala kay Kuya Xezi? Wala ako, nagtatanong lang ako ng basta-basta. Kasi naman, kasama mo siya sa kwarto. Kilala ko lang siya. Kaya tinanong ko lang ng kaunti. Yige.
Umalis na siya. Sa araw ng malaking kasiyahan ng kuya ko. Noong sandaling inaasam ko na baka makita ko siya. Nasa sakit siya mag-isa. Tahimik siyang umalis. Amo, huwag kang umiyak. Umalis siya at wala akong alam. Ni hindi ko alam na nagkasakit siya. Amo. Ngayong gabi, tutulungan kitang mapanaginipan siya, ayos ba? Napakalayo ng pagitan natin. Pwede rin ba? Pwede naman. Gusto ko siyang makita, amo. Magtuon ka ng isip at isipin mo siya. Sa ngiti mo na parang dati pa rin kitang unang nakita. Mula ngayon, maglalaho ang lahat ng bundok at ilog, ikaw lang ang malinaw sa aking mga mata. Maabot man ang lahat ng bituin, nais ko pa ring manatili sa tabi mo. Nagsimula na. Miaokswebay. Miaokswebay, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Tigil na ang paglilipat. Tama, Kuya Mumu. Hindi ba sasali ka sa spring gala ngayong taon? Kailan ka balak umalis? Ang orihinal na plano ay umalis sa katapusan ng Enero. Pero kakakasal lang namin, Swebay. Pero kakakasal lang namin. Gusto ko lang sana samahan pa si Wanru ng kaunti, Miaokswebay. Kaya ipagpapaliban na lang hanggang kalagitnaan ng Pebrero, Miaokswe. Sa halip, ngayong taon inilipat ang spring gala sa kalagitnaan ng Marso. Sapat pa naman ang panahon. Mula Donglin hanggang sa kabiserang lungsod. Kung maayos ang biyahe, aabutin pa rin ng 5 hanggang 8 araw ang lakad. Kung aalis ka sa kalagitnaan ng Pebrero, hindi ba yon masyadong nagmamadali? Kapag may kaunting abala o delay sa daan, baka hindi mo na mahabol ang pagsusulit. Kuya, sa pagpunta mo sa kabiserang lungsod para maghanda sa pagsusulit, ilang buwan ka rin doon. Kailangang may maaasahang tao sa tabi mo na mag-asikaso sa pagkain at araw-araw mong pangangailangan. Kung mga utusan lang na hindi natin kadugo, kulang pa rin sila sa ingat at pag-aalaga. Mas mabuti pang sumama ang hipag sa pagpunta mo sa kabiserang lungsod. Kung pag-aalaga rin lang, maaari ring mapanatag ang loob mo sa pag-aaral. Nang wala ka ng alalahanin. Nanay, pwede ba akong sumama rin? Malaki na ako. Hindi pa ako nakakalabas ng lungsod ng Dongling. Lalo ko nang hindi pa nakikita ang hitsura ng kabiserang lungsod. Kung sasama sina kuya at hipag. Ang bagot ko naman kung ako lang ang maiiwan sa bahay. Gusto ko ring makita ang binabanggit sa mga aklat na daan ng susa ko. Pamilihan sa silangan at kanluran. Ano nga ba talaga ang tanawin doon? Haha. Swebay, swerte talaga. Dala ang yelo, itong paglalakbay sa Jiangnan. Miaokswebay, sa paglalakbay na ito sa Jiangnan, mapapalitan ang kapalaran. Miaokswebay, hindi nga binigo ang ganda ng tagsibol. Hahaha, tama. Hahaha, tama nga, Miaokseyo. Hahaha, tama. Sa susunod na taon, siguradong mag-uusap ulit tayo, Miaokswebay. Miaokswebay, haha. Haha, Miaokswebay. Yeje. Ano ba ang gagawin ko sa'yo? Ang batang Panginoon at si Binibini Ili ay kumain muna. Kung may kailangan kayo, sabihin lang ninyo. Maraming salamat, tagapamahalang si. Hindi ko rin alam. Hindi ko kailanman narinig na may ganitong ari-arian ang pamilya sa Chang'an. Lalo na ang palaging nakangiting tagapamahalang si na yon. Sa kabiserang lungsod, may ganito pala tayong impluensya. Yeje, Ginoong Si. Bakit kanila tinawag na batang Panginoon? Ang Wang Jianglu na ito, baka naman sa inyo pala ang may-ari. Bawal ilipat. Neo, hindi ko alam. Bawal. Hindi ko alam. Bilisan mong tikman ang alak na ito. Alak itong gawa sa ubas na mula sa kanlurang mga lupain. Sabi nila, matagal na itong nakaimbak sa bodega. Bihira ito. Talagang masarap, di ba? Ang alak ng Wang Jianglu ay hindi kailanman pumapalya. Sa susunod na pagkakataon, magkita ulit tayo. Pumunta tayo sa mas masayang lugar at maglibang. Bichen. Sandali lang, hindi na yata kaya ng sikmura ko, susuka na ako. Bichen. Uhaw na uhaw ako, gusto ko pa ng tubig. Binibini, maghintay po kayo rito. Huwag na huwag po kayong lalayo. Ako na po ang hihingi ng isang tabo ng tubig sa mga kalapit na tao. Si Ige, gusto mo bang mamatay? Natukoy ang paglapit ng target na tao. Kui Yutang. Bakit nananaginip na naman ako?
Yeje. Ano ba ang gagawin ko sa'yo? Alam mo talaga kung paano ako pahirapan. Bini. Halos malaglag siya sa ilog kanina. Kung inom siya ng alak sa hinaharap. Huwag niyo siyang iwan ng mag-isa. Delikado ito, bigyan mo ako ng tubig. Mabuti, uminom ka ng kaunti ng tubig. Kung hindi, paggising mo bukas, sasakit ang lalamunan mo. Nasaan ang karwahe? Nandoon sa kabila. Ginoong Kui, ito. Ikaw muna ang bumaba. Ako ang aalo sa kanya. Bawal ilipat. Yeje. Magdahan-dahan kayo sa daan. Huwag kayong magpatagtag. Isa siyang Ginoo. Sana maging tulad na lang ako ng jade pendant na yon. Ano bang maganda sa pagiging tao? Ito ang jade pendant ni Kiyutang. Ang ugali ng jade na ito ay talagang tugma sa kanya. Malamig at marangal. May lalim at katahimikan sa loob. Pero paano napunta sa kanya ang ganito? Ikaw ang alaala ng kahapon. Talagang ang ikaw. Nagising ka na. Bilisan mo at inumin mo na ang pampagising sa alak. Sa susunod, bawal ka nang uminom ng ganyan kalasing. Ang delikado mo kagabi. Kung hindi lang dumaan ng tama si Ginoong Kui. Baka nahulog na kayo sa tubig. Sino si Kiyutang? Si Ginoong Kui na. Pagkatapos mong sumakay sa karwahe kagabi. Kapit ka pa rin ng kapit sa jade pendant niya, ayaw mong bumitaw. Sinamahan ka ni Ginoong Kui at tiniis ka niya ng kalahating insenso ang haba ng oras. Bago ka lang niya pinakawalan at pinababa ng karwahe. Bini, kailangan mong maghanap ng pagkakataong maayos na magpasalamat sa kanya. Nyaw, puting niebe, bawal lumipat ng pwesto. Nyaw, puting niebe, bawal lumipat ng pwesto. Tutal, tagapagligtas mo siya, bawal lumipat ng pwesto. Ano ba ang mga ginawa ko kagabi? Bawal lumipat ng pwesto. Nyaw na puti, kapit ng kapit sa jade pendant niya at ayaw bumitaw, bawal lumipat ng pwesto. Tapos pinaubaya mo pa sa kanya na samahan ka ng kalahating insenso ang haba ng oras, bawal lumipat ng pwesto. Sa totoo lang, paano ba ako nalasing? Kung malinaw lang ang isip ko, maaari ko sanang mabuti siyang masilip. At nakapag-usap pa sana ako sa kanya. Pero kapag pinag-isipan mong mabuti, kung hindi ako lasing, baka hindi na siya lumapit sa akin kahit magkalapit lang kami. Parang iba rin ang pamamaga dito. Namamaga ba ako ng mali? Ang ganda na talaga ni Ige habang tumatagal. Mukhang mas tumangkad pa siya ng kaunti kamakailan. Dahil paglaki ni Ige. Hindi pa natin alam kung sinong Ginoo ang mapapabuti niya. Hindi pwede, kailangan ko pang bantayan ni tatay at nanay ang kapatid ko. Sa kabisera, bawat isa sa mga gwapong iyon ay kumikislap ang mga mata sa tagong pagnanasa. Magkapatid lang naman kami pero magkasabwat pa silang lahat para apihin ako mula pa noong umaga. Ate, pinsan mo ako. Kaya dapat tayong magkaparehong panig. May magandang balita ang kuya ni Ige na sasabihin sa'yo. Magandang balita? Anong klaseng magandang balita ba yan? Zugsuanan, baka sasabihin mo na naman na may panibagong kapahamakan, ano? Hoy, bakit parang hindi ka talaga makapaniwala sa akin? Seryosong magandang balita ito. Papasok na ako sa akademya ng Guzijian para mag-aral. Kaya pala bago kami umalis papuntang kabisera. Pinaghandaan na ito ni ina para sa akin. Akademya ng Guzijian. Noon, hindi ko man lang nangangahas na isipin yan. Sa Guzijian, naaalala ko agad ang mga nakita at narinig ko kahapon sa gusali ng Wangjiang. Ngayong ganyan na ang ginawa ni ina, hindi na nakapagtataka. Ang sikreto sa katawan ng babae niya. Baka mas marami pa kaysa sa inaakala niya. Kuya, pumunta ka na sa Guzijian, Xiaobai. Hindi ba masaya na makakasama mo ulit ang kaklase mong matalik na kaibigan sa klase? Naalala ko, si Ginoong Kui ay nasa Guzijian din yata. Nandoon din si kuya sa Guzijian, Nyaw. Nyaw na puti, bawal lumipat ng pwesto. Nyaw na puti, Mumon, bawal lumipat ng pwesto. Sa totoo lang, mula nang dumating ako sa kabisera, hindi ko pa siya nakikita. Mukhang panahon na para yayain ko siyang magkita at kumustahin ang mga lumipas. Nyaw na puti, panaginip, bawal lumipat ng pwesto. Kuya, nabalitaan ko kahapon kay Wayna. Nyaw na puti, panaginip, bawal lumipat ng pwesto. Talagang masarap daw ang pagkain at mga putahe sa Wangjiang ng kabisera. Nyaw na puti, panaginip, bawal lumipat ng pwesto. Masarap ang alak at masarap ang sisidlan. Nyaw na puti, panaginip, bawal lumipat. Maganda rin ang tanawin, Nyaw, panaginip, bawal lumipat. Nyaw. Kung gusto mong makipagkita sa isang tao, bakit hindi doon na lang ito itakda? Sa gusali ng Wangjiang.
Narinig ko na mahilig doon magtipon ang mga eskolar at maginoon ng kabisera. Kung gayon, doon na lang sa gusali ng Wangjiang. Pag uwi ko, agad kong ipapadala ang imbitasyon kay Yutang. Salamat sa mungkahi mo, kapatid. Kayong dalawang batang Panginoon. Ang ipinadala ng mansyon ng General ng Pambansang Pagpigil ay Shu-chan. Medyo kapos ang oras sa 3 hapon, Shu. Mukhang hindi magandang tanungin ang regalong pangkaarawan na ito. Kuya, ate. Nabalitaan ko kahapon na nabanggit ni Weity. Noong kabataan niya, sumama si matandang Ginoo sa hukbo sa hilagang kampanya. Isa siyang babaeng general na hindi nagpapatalo sa kilay. Baka pwedeng doon natin isipin ang regalong pangkaarawan. Isipin mo. Hindi masama. Paano kung ba hindi naisip yan? Amo, mahal kong amo. Narito na naman ako, mapusok na 3 beses. Dudu, sa wakas nakabalik ka na rin. Bakit ka nawala ng napakatagal noong huli? Ay, huwag mo nang banggitin. Noong huli, sobrang laki ng nagastos ko sa malayuang pagpasok sa panaginip. Halos namatay ako sa pagod. Pero amo, ang sarap yata ng kinain mo kagabi. Sapat na sapat ang napunong enerhiya. Dudu, eto, full health na ulit. Ano ba ang kinain mo at sobrang ganda ng epekto? Kagabi uminom lang ako ng kaunting alak. Amo, nagkukunwari ka na naman. Kagabi, nag-init kayo ni Ginoong Kui sa karwahe. Sobrang tumaas ang pagiging malapit nyo. Kaya agad kong napuno. Ang enerhiya. Talagang mabuti pala ang pagiging malapit. Amo, sa susunod mas matindi pa ha. Ang init talaga. Naku, malaking kawalan ako nito. Ganito kapraktikal na bagay, wala ka palang alaala. Amo, gusto mo bang maghanap pa ng dagdag na supply? Bilisan mo, bilisan mo. Dudu, susuportahan kita. Tumahimik ka. Nasaktan niya ako. Noong wala akong kamalay-malay. Ibig bang sabihin ay pareho lang ang damdamin niya sa kanya? Amo, ang gulo ng emosyon mo ngayon. Nahihiya pero matamis, tapos may pait ng pagsisisi. Talagang komplikadong nilalang ang tao. Ang nakababatang henerasyon na si Zuxuan-an, may kasamang kapatid na babae sa loob. Ikinagagalak ng lahat ang pagbati sa matandang Ginoo, naway maging matibay at matagal ang buhay. Pagpalain nawa kayo ng masaganang biyaya at mahabang buhay. Matandang Ginoo. Dumating ang batang Ginoo ng sambahayan ni Qi upang bumati para sa matandang ginang ng pamilyang Kui. Xeze. Ang nakababatang henerasyon na si Kui Yutang ay humaharap para bumati sa matandang ginang Qiankyu. Xeze. Nakamal na lamang na ang inang-ina mo ay nitong mga nakaraang araw ay bahagyang nilamig. Xeze. Kaya hindi na kami nakarating ng personal. Suibay. Ang nakababatang henerasyon ay sadyang naghandog ng regalo at humihingi ng paumanhin. Suibay. Nakaantig para sa matandang ginang ng pamilyang Kui. Ipinapahayag mo ang iyong alaala sa iyong inang-ina. Su. Mag-ingat ka sa iyong katawan. Suibay. Wala nang malaking problema. Susyo. Wala nang malaking problema. Sinabi ng inang-ina mo na kapag bumuti na ang lagay niya, muli siyang personal na makikipag-usap sa inyo. Mabuti, mabuti. Suibay. Mabuti. Ako at siya ay may kasunduan noong kabataan namin na makipag-usap ng personal. Suibay. Naantala ito ng napakaraming taon. Pagbalik mo, sabihin mo sa kanya. Paghintayin mo ako. Iyon ang lehitimong anak ng pamilya Kui. Tunay ngang parang isang ipinanganak na dakilang tao. Hindi nakapagtatakang maraming nakaririnig tungkol sa kanya. Isa rin siyang kinikilalang tagapagmana ng angkan ng Kui sa Qinghe sa henerasyong ito. Ang angkan ng Kui sa Qinghe ay, ako ang unang tanyag na angkan ng dakilang Tang. Kahit ang mga prinsesa ng maharlikang angkan ay hindi kayang angkinin siya. Sa tindi ng kanyang pinagmulan, hindi na nakapagtatakang maging ganoon kalaki ang agwat niya sa inyo. Sayang at masyado siyang malamig ang likas na ugali. Bihirang magpakita sa publiko. Ngayon, mahirap itong pagkakataon. Sa puso niya, ang pader na itinayo sa loob ng 20 taon ng pagdidisiplina at pag-iisip ay, sa sandaling ito ay gumuho at nagkawatak-watak. At hindi na kayang buuin muli. Sa harap ng ganitong uri ng lalaki, ang mga pagpipigil at paglayo na akala niya ay matibay, ay napakalinaw at katawa-tawa. At napakahina ring tatagal sa isang hampas. Mas mabuting manatili na lang dito at tumahimik. Masyadong masikip sa loob. Kailangan mo talagang makalabas at makahinga ng maluwag. Hahaha. Yeye. Huwag kang maingay. Bakit naman ako matatakot? Napakatahimik ng lugar na ito. Sino naman ang darating? Linzian. Malapit ka nang maging mapapangasawa ng kuya ko. Hindi ka rin naman umaayaw makipagkita sa akin ng palihim. Lumapit ka. Ano ba ang alam ng lalaking iyon sa pagdadamdam at pagtingin sa mahalagang Jade? Huwag kang maingay. Napilitan tayong magsama. Pag naririnig ang kaguluhang ito, nakakahiya talaga. Talagang nakakaloka. Si Linzi ng pamilya Lin Xiangshu. Siya ang mapapangasawa ni Li Zaije. Kaya kuya ang tawag sa kanya ng lalaking iyon. Kaya siya si Li Zixuan. Paano niya nasangkot ang sarili sa ganitong kahihiyang bagay? Kuya Kui, nami-miss na kita. Sobrang miss, sobra.
Sa susunod, huwag kang masyadong bumilis tumakbo. Wala na, ayos na. Plano ng kapalaran. Mao-Mao Lin naglipat ng kapalaran. Mao-Mao Lin. Mao-Mao naglipat ng kapalaran. Miao-Miao Bai tumigil sa paglilipat ng kapalaran. Mula ngayon, huwag ka nang basta-basta pupunta sa mga lugar na tahimik na gaya nito. Miao-Miao Bai. Miao-Miao Bai tumigil sa paglilipat ng kapalaran. Mao-Mao Bai. Mao-Mao. Mao-Mao Lin. Miao-Miao Bai. CH. Ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Ano ba ang tingin mo sa akin? Kui Yutang, nami-miss na kita. Sobrang miss, sobrang sobra. Yije, nasaan ka? Oras na para bumalik. Yakapin mo ako. Uwi ka na at magpalamig muna. Baka hindi pa maghilom at sumakit ng husto bukas. Kung gusto kitang makita balang araw, hayaan mong maipasa sa iyo ang buhol na hindi mo malimutan. Pumunta ka sa Timog Silangang Pamilihan para hanapin ang tindahan ng tinta at mga kagamitan. Sasabihin niya mismo sa akin. Hahanapin kita. Bai, naglipat ng kapalaran. Miao-Miao Bai, gumagalaw ng tama. Mao-Mao Lin, bawal ang paglilipat ng kapalaran. Miao-Miao Bai, umalis ka muna, babantayan kita, bawal ang paglilipat ng kapalaran. Umalis ka muna, babantayan kita. Miao-Miao at Bao, Lin Zixuan. Miao-Miao, umuwi ka na at magpakatino ka muna. Miao-Miao Bai, Lin Zion naglipat ng kapalaran. Yellow. Miao-Miao. Binibini, binibini. Binibini, Miao-Miao Bai. Binibini, Miao-Miao Bai, talaan ni Lin Ziji. Miao-Miao Bai. Masakit ba, Yenen, Miao-Miao Bai? Masakit ba, Yenen, Miao-Miao Bai ang sabi ni Lin Zihua. Hindi masakit, Miao-Miao Bai. Miao-Miao Bai. Binibini, gabi na. Binibini, gabi na, kulay ni Miao-Miao. Kailangang matulog ka na ng maayos. Hindi na pwedeng kung ano-ano pa ang naiisip mo. Lanan. Dudu. Tumahimik ka na nga. Ang aga-aga, ang lakas mo manggising ng diwa. Magandang araw ngayon. Amo, gusto mo bang isunod ko na lang ang apelyido mo? Mula ngayon, tatawagin mo akong Dudu. Ayos naman ang pangalang iyan. Talagang henyo ako. Ang sumunod sa amo ay ang pinakamatalinong pasya na nagawa ko. Busog na busog ang enerhiya ko. Dahil masyadong mainit ang usapan mo at ni Ginoong Kui kahapon. Napakagaling na ni Dudu ngayon. Na-unlock na ang bagong feature. Anong bagong feature? Halimbawa, kung gusto mong malaman ang tungkol sa isang tao, kayang saliksikin niya ni Dudu para sa'yo. Sa madaling sabi, may nadagdag na pang chismis na feature. Iyan, maliban lang sa ilang tao. Maaari mo bang alamin ang nangyari sa dalawang taong iyon kahapon? Iyong magkaparehang palihim nating pinakinggan. Ha? Ang ibig sabihin ba ng amo ay sina Lin Ziyin at Li Zixuan? Gusto mong malaman kung paano sila nagkakilala at naging malapit? Sandali lang, titingnan ko agad. Wow, malaking balita nga. Itong si Li Zixuan. Hindi pala siya tunay na anak ng pinuno ng mansyon ng general. Anak siya ng pangunahing may bahay at ng ibang lalaki. Hindi ko akalaing may ganitong nangyayari sa loob ng mansyon. Mas kapana-panabik pa ang kwento ni Lin Ziyin at Li Zixuan. Ang una nilang lihim na pagkikita ay sa Wang Jianglou. Ang kanyang mapapangasawa pa lang na si Li Zaijie. Noon pala ay nasa katabing silid lang siya. Grabe, sobrang nakakakilig talaga. Isang pinsang lalaki na seloso. Siya mismo ang unang lumapit para manggulo sa magiging kinabukasan. Gusto raw gamitin ito ng hipag para maagaw ang karapatang magmana ng mansyon ng general. Ang isa naman ay naiinis dahil ang mapapangasawa niya ay isang mandirigma. Hindi siya kontento sa kasal. Sinasadya niyang akitin ang nakababatang tiyo para sa kilig. Talagang napakagaling mangunawa ng dinastyang ito. Tulong. May dumating na sana para sumagip sa amin. Binibini. Ang bangka sa unahan ay tila sumadsad sa lesyan sa gitna ng lawa. Ganyan ba talaga katapang ang mga taga-kabisera? Kailangan ba nating ipaalam ito kay Zaiwei? Paglipat. Bawal ilipat. Binibini, gising na po ba kayo? Sinabi ni Zaiwei na narito na ang binibini, bawal ilipat. Sinabi ni Miaoxuebay na hinahanap po kayo, bawal ilipat. Aba, banggitin lang si Cao Cao. At andyan na agad. Miaoxueri, bawal ilipat. Pakisuyo, maghintay muna siya, bawal ilipat. Maliligo at mag-aayos lang ako, darating ako agad, Miaoxuebay. Miaoxueri, tigil ang paglipat. Ate, ano ang ginawa mo kagabi? Bakit parang punong-puno ka ng kilig pagkalipas ng umaga?
Ano na naman ang pinagsasabi mo? Sa husay mong parang pusang tatlong paa at lakas mong parang sanggol pa lang. Pangkiliti lang sa akin yan. Maaga akong pumunta rito para espesyal na magpasalamat sa'yo. Ngayon, kakain, inom at mag-enjoy ako. Ako na ang tatrato, ayos ba? Ate, sapat na ba ang pakikisama ko? May mahalaga lang akong sasabihin sa'yo. Maghanap tayo ng lugar na maayos nating mapag-uusapan. Isasama kita. Tiyak na sa fanzo tayo mamamasyal sa lawa. Miauksebay, bawal ilipat. Kuya, tikman mo agad itong maagang tsa. Miaukseri, tigil ang paglipat. Kuya, tikman mo itong maagang tsa. Sabi nila, ito ang pinakabatang usbong na pinitas bago ang kingming. Napakalinis at banayad ng lasa. Miauksebay, bawal ilipat. Miaukse, umakyat ka na. Huminto ka. Malinaw at banayad ang samyo ng tsa. Malinaw at banayad ang samyo ng tsa, bawal ilipat. Hindi gaanong mapait. Mabuting sanga, ano? Mabuting sanga, ano, miaukse, huwag. Pagbalik ko sa kabisera, napilitan akong pag-aralan ang mga asal ng mga maharlikang babae roon. Wala akong natutunang maayos. Tanging sa paghahanda at pagtikim ng tsa lang ako may maipagmamalaki. Madalas sabihin ng aking ina na gawin ang mga bagay na gusto mo. Ang iba, kaunti lang ang alam ko. Basta hindi ka mapapahiya sa harap ng iba, sapat na yon. Miao, napakabait ng iyong ina. Napakabait ng iyong ina. Miaokswe, napakabait ng iyong ina, tigil ang paglipat. Sayang, wala na akong ina. Pero ang aking ama ay matagal nang nagbabantay sa hangganan. Miaokswe bay, ang aking ama ay matagal nang nagbabantay sa hangganan, bawal ilipat. Sabi mo kaninang umaga na may mahalaga kang sasabihin sa akin. Ano yon? Lahat ng nakita ko sa likod ng ornamental rockery. Paano mo nagawang sa likod ng kuya ko gawin ang ganitong kasumpa-sumpang bagay? Kailangan kong puntahan at humingi ng katarungan para kay kuya. Zaiwei, huwag ka munang magmadali. May alam pa ako. Pero huwag mo nang itanong kung paano ko nalaman. Kayo na ang bahalang mag-imbestiga. Hindi dapat kadugo ng inyong mansyon ng General Sili Zixuan. Hindi siya sariling anak ng Panginoon ng mansyon ng General. Ano raw, ikalawang tiya? Miaokse, ano raw ang ikalawang tiya, bawal kopyahin. Lin, paano niya nagawa iyon? Miaokse bay, bawal kopyahin. Bawal ang pagsakay sa bangka, binibini. Parang napunta sa lasyan sa gitna ng lawa ang bangka sa unahan. Bawal kopyahin. Saklolo. May darating bang sasaklolo sa amin? Maraming salamat sa dalawang binibini sa pagliligtas sa amin. Si Kiyuran ay lubos na nagpapasalamat. Sa ibang araw, tiyak nagagantihan ko ang kabutihang ito. Kiyuran, ika-4 kang dalaga ng mansyon ng punong ministro. Hindi alam ng mansyon ng punong ministro kung may kinalaman siya rito. Suebay, hindi alam ng mansyon ng punong ministro kung may kinalaman siya rito. Hindi alam ng mansyon ng punong ministro kung may kinalaman siya rito. Bawal kopyahin. Hindi alam ng mansyon ng punong ministro kung may kinalaman siya rito. Tama, si Kuizinuan, Meaoksu. Tama, si Kuizinuan. Bawal kopyahin. Tama, ang aking nakatatandang tiyuhin. Tama, ang aking nakatatandang tiyuhin. Bawal kopyahin. Ginawa niya akong maipit dito para lang maantala ang oras. Hindi pwedeng basta na lang niyang pagnasaan ang pinsan mo. Ang pinsan mo ay si Kiyutang. Bawal kopyahin. Ang pinsan mo ay si Kiyutang, Miaokse. Ginoong Kui, Miaokse, tumigil ka. Tama, si Kiyutang. Tumigil. Tama, si Kiyutang. Miaw. Malapit na siyang sumali sa pagsusulit sa tagsibol. Kaya kadalasan, hindi siya nasa akademya ng Guzijan. Nasa sarili niyang bahay layuan siya nag-aaral. Bihira siyang umuwi sa mansyon. Kaya may mga taong kapag naiinip, nakakaisip ng masamang balak. May mga taong may balak na lumapit sa kanya. Gagawa sila ng dahilan para mapalapit sa kanya. Titingin sila sa kanya na parang may luha at puno ng pag-asa. Gusto siyang makita agad. Bawal kopyahin. Gusto niyang maramdaman ang mainit na katawan niya habang mahigpit siyang niyayakap. Bawal kopyahin. Gusto niyang marinig siyang bumulong sa tabi ng kanyang tainga. Pero papalapit na ang pagsusulit sa tagsibol. Wala nang isang buwan. Kung padalos-dalos akong magpapadala ng sulat, baka maabala ang kanyang pag-aaral. Bawal kopyahin. Baka maabala siya. Binibini, maaga pa ang araw. Kung gusto ninyo, samahan po kayo ng aliping ito na maglibot pa. Yelan, lumiko tayo papunta sa Bibo Pavilion sa kanlurang pamilihan. Bawal kopyahin. Binibini. Sapat ba ang dala nating salapi? Kung hindi, tahimik na lang tayong umalis. Binibini, sapat ba ang dala nating salapi? Natatakot akong hindi. Umalis na lang tayo. Mga binibini, malaya po kayong tumingin-tingin. Kahit hindi kayo bumili, ayos lang. Mga handog ito na malapit nang ipadala sa palasyo. Maaari pang tumingin ang mga binibini sa iba. Magkano ito? 1,000 tael ng pila. 1,000 tael, totoo ngang pugad ng luho ang kabiserang ito. Kahit ibenta pa ako, malamang hindi pa rin aabot sa halagang iyan. Ibigay na lang sa kanya. Mukhang tinamaan na ng love brain ang aming binibini. Ano na, naglibot tayo ng matagal. Ayaw mo man lang bilhan ang sarili mo ng magandang gamit. Mga palamuti sa ulo at mga hairpin na nakasabit.
Puro na lang ang Ginoong nagpapagalit sa kanya ang iniisip mo. Binibini. May dumating po sa tarangkahan at humihiling na makaharap kayo. Papasukin siya. Magandang araw po, Binibining Si. Ako si Wang Yu ng Pusong Bolso. May nagpasabi sa akin na ihatid ito sa inyo. Naihatid na ang Snow White. Miao, sino po ang nagpadala hinto sa paglipat? Sa ilalim ng kahon ay may sulat na iniwan ng isang binatang Ginoo para sa inyo. Sa susunod nating pagkikita, pakitan niyo sa akin. Sa susunod nating pagkikita, ipapakitan niyo sa akin ha, hinto sa paglipat. Miao, hinto sa paglipat. Huli na pala, Ije, hinto sa paglipat. Sino ang dumating, Lin, hinto sa paglipat? Sino ang dumating? Sino ang dumating, hinto sa paglipat? Miao, hinto sa paglipat. Ije, ano ang itinatago mo riyan? Ije, ano ang itinatago mo riyan, hinto sa paglipat? Ije, ano ang itinatago mo riyan? Wala naman, Miao White, huwag lumipat. Wala naman, Miao. Miao. Ikaw talaga, umamin ka ng totoo. May gusto ka na bang tao? Ate, lihim lang akong magsasabi sa'yo. Huwag mo sana itong sabihin sa kuya, pwede ba? Yan nga, ikaw na ang tamang sagot, Snowzai. Nagka-crush ako sa kaibigan ni kuya na si Kui Yutang. Alam ko na, Miao, Linzai. Alam ko na. Miao White, Lin. Talagang pinagtagpo kayo ng tadhana. Narinig ko kahapon sa kuya mo, Miao. May pahinga raw sila sa Gozijian pagkalipas ng 3 araw. Inanyayahan ni Zuxuan si Kui Yutang. Sa Wangjianglo, 3 araw mula ngayon. Baka ito na ang magandang pagkakataon. Pwede kong maibigay sa kanya ang Jade Pen kapag may tiempo. Yan, pwede rin akong pumunta ng maaga sa Wangjianglo para silipin muna. Iyan ay kanya. Ibabalik mo pa ba sa kanya? Medyo mahirap bitawan, ano? Maliit na Panginoon, maupo na tayo sa itaas at doon mag-usap. Opo, salamat po sa pag-asikaso, tagapamahala. Ang ganda ng tanawing ito. Ang ayos ng silid at ang tanawin ay parang isang kabuuan. Ako mismo ang nagdisenyo nito. May itatanong sana ako sa'yo. Ang Wangjianglo na ito ay pag-aari ng aming pamilya. Tama po, sa mahigpit na salita, pag-aari niyo po ito, maliit na Panginoon. Matagal nang naisama ng Panginoon sa dote ng inyong kasal ang Wangjianglo. Akin na ang ari-arian ko. Boss. Boss. Ari-arian. Boss, mahal ko. Boss, may utos na noon ang Panginoon. Ang ari-arian ay hihintayin po ang inyong libreng oras. Dadalhin ko po kayo para mag-ikot at pamilyar sa ari-arian. May kausap na ang kuya ko. 3 araw mula ngayon, magkikita sila sa Wangjianglo. May espesyal kaming ginawang salamin. Makikita ang tanawin mula sa isang panig hanggang sa kabila. Pero ang nasa kabila ay hindi makakakita sa panig na ito. Iyan ang lihim ng Wangjianglo. Pakiusap, maglaan kayo ng 1 kwartong ganito para sa akin. Opo, ayusin ko po para sa inyo. Bukas, ihahatid ko kayo para silipin ang 16 na pag-aaring ito. CJ. Kung gayon, bukas na lang. Hindi maaari, inaangkin na ng punong ito ang bakuran ko. Binibini 13, sarili niyang tubo ang punong ito. Hindi naman ako ang nagpatubo rito. Kapag inangkin mo ang lugar ko, hindi talaga maaari. May bisita kayo. Pag-usapan na lang natin ito ng maayos sa susunod. Nakilala na raw ni Binibini 13 ang maliit na Panginoon. Ang taong iyon na sinabi ng tagapamahala ay mula raw sa pabilyon ng Mobao. Siya ang tagapamahala ng Mobao Pavilion. Ang pangalan ay Quizin. Isa rin siyang kasapi ng pamilyang Fui. Hindi ba masyadong maganda ang relasyon natin sa Zhuang at sa Mobao Pavilion? Maliit na Panginoon, huwag po kayong mag-alala. Basta't hindi lang kayo nito mapapansing mabuti. Puro lang hangin ang bibig niya. Nakahanda na po ang mga bagay para sa maliit na Panginoon. Pakiusap po, silipin nyo. Pagkatapos ng lahat ng hirap na ito, baka may hihilingin pa ako sa inyo. Ngayon, dito na muna tayo. Napakabuti naman ni Binibini. Mukhang may gusto talaga si Munting Ginoo. Dumating mismo si Ginang Jiu upang ihatid kayo sa inyong tahanan. Mrs. Talagang kapuri-puri. Munting Ginoo, pwede po pala. Madalas po kayong dumalaw sa amin. Hinihintay ka ni 27 Binibini. May listahan din ako rito ng 10 pinakamagagandang lalaki sa kabiserang lungsod. Album ng mga ginustong larawan. Tinitiyak kong gaganda ang hitsura mo. Sino-sino ang narito? Sino-sino ang narito sa listahan ng karwahe? Puting niebe ang pinaka-pinag-agawan na pasahero. Miao, syempre si 6 na Prinsipe Lixianhong na parang jade na puno. Syempre si 6 na Prinsipe Lixianhong na parang jade na puno. Miao, pati si dakilang Ginoong Zhuang sa Taifu ay bawal sumakay. Ang marangal at mahinahong Ginoong Liu Yunren ay bawal ding sumakay. At ang nangungunang kinghe na tanging tagapagmana ng angkan ng Fui, si Qi Yutang. Marangal at mapitagang guro, bawal sumakay. Gwapo at walang kapantay, bawal sumakay. Gwapo at walang kapantay. Bawal sumakay ng karwahe. Babalik na lang ako sa susunod para hanapin ka. Miao, si Puting Niebe ang sikat na pasahero. Binibini, bakit namumula ang mukha mo ng ganyan, bawal sumakay? Hindi ba kayo komportable, bawal sumakay?
Wala naman, medyo mainit lang, miyaw puting niebe, bawal sumakay. Iniisip kaya ng amo ang ilang di dapat isipin na tagpo, miyaw puting niebe, bawal sumakay. Tumigil ka riyan. Hindi ba may kakayahan kang manood ng chismis? Pwede mo ba akong tulungang tingnan kung ano ba ang klaseng tao itong si 27 binibini? Bakit, ang galing na nga. Maghintay po muna kayo, amo. Wow! Ang 27 binibini pala ay nobya ng 6 na prinsipe. Si 27 binibini ay ulilang tumakas mula sa kabuluhan. Noong 5 taong gulang ako, iniligtas ako ng iyong ina. Mula noon, palagi na akong sumusunod sa iyong ina. Siya ang taong pinakanapektuhan ng iyong ina. Sino nang mag-aakalang magiging bukas palad ka pala ng ganito? Ay! Kuya Xuanan, talagang nagtatagpo ang ating mga kapalaran. Kuya Z, ngayong araw ay gagawin ko. Sa Wangjianglo, inanyayahan ko si Kuya Yutang. Ikaw rin ay sumama. Matagal ko nang gustong makilala ang tanging tagapagmana ng angkan ng Fui sa Qinghe na kilala sa buong Jinhu. Kuya Xuanan, talagang karapat-dapat ang pangalan ng Wangjianglo. Pati ang tanaw mula sa terasang ito, sulit na sulit na. Kung ganoon, sulit na ang pambili ng alak. Bawal sumakay. Miyaw puting niebe, ngayon ko lang din ito naranasan. Bawal sumakay. Miyaw puting niebe, utang ko pa rin sa biyaya ni Ije. Bawal sumakay. Ang iminumungkahi niya rito. Miyaw, dumating na si Kuya Yutang. Masamang balita. Maupo ka na agad. Naghihintay na kami sa'yo. Miyaw. Dumating na siya. Miyaw, ako. Miyaw puting niebe. Noong nasa dongling ako, palihim ko lang siyang tinitingnan. Miyaw puting niebe. Ngunit hindi ako kailanman nangahas na hayagan siyang pagmasdan ng ganito, miyaw. Samantalang sa sandaling ito, sa kabila ng salaming ito. Sa wakas, maaari ko na siyang titigan ng walang pag-aalinlangan. Ang taong ito ay si Zhang Zi. Isa rin siyang kamag-aral sa Donglin Academy. Dapat na kayong magkakilala. Kuya Kui, matagal na po kitang hinahangaan. Sa paaralan, madalas kong marinig ang mga kalalakihan na pumupuri sa mga sulatin ni Kuya Kui. Ngayon ay nakilala rin kita. Talagang napakaswerte ko. Napakamagalang mo, Kuya Zhang. Hindi kaya nabisto na niya? Buti na lang at tingin lang ng hindi sinasadya. Sa pagsasabi nito, noong araw na ikinasal si Xuanan. Sayang at wala si Kuya Kui noon. Hindi sana kami natuloy sa pag-inom. Sa seremonya ng kasal. Paano naman ako mawawala? Totoo ngang nakapanghihinayang noon. Noong panahong iyon, biglang nagkasakit si Kuya Yutang. Dinala ako pabalik sa kabiserang lungsod ng Magdamag. Matagal din akong nag-alala. Nang bandang huli, nabalitaan kong wala nang malubhang pinsala. Kaya doon lang ako nakahinga ng maluwag. Maraming salamat sa pag-aalala mo. Sipon lang ang nakuha ko. Walang seryoso. Mabuti naman. Ngayon, nagtagpo tayong muli sa kabisera. Tadhana rin ito. Halina, magtaas ako ng isang baso para sa inyo. Ang ingrande ng bangkang panglibang na ito. Sino siya? Ang kasuotan niya ay napakagarbo at pino. Ang tindig niya ay parang punong jade. Napaka-elegante niya. Yung babaeng tumutugtog ng kin sa tabi. Napakahusay ng pagtugtog niya. Bakit narito si Prinsipe Lixianhong, ang ika-6 na prinsipe? Suebay, bakit narito si Prinsipe Lixianhong? Yung babaeng tumutugtog ng kin. Hindi ko akalain siya pala ang binibining 17 na nakita lang kahapon. Miao Suebay, bawal ang pag-reupload. Bawal ang pag-reupload. Miao Suebay, bawal ang pag-reupload. Demo ng pag-reupload. Miao Suebay, mag-reupload. Pag-reupload. Miao Suebay, bawal ang pag-reupload. Su. Miao Su. Bawal. Binibining 17, mag-ingat ka. Binibining 17, mag-ingat ka. Miao Suebay, bawal ang pag-reupload. Miao Sui, bawal. Miao. Binibining 17, umakyat ka na. Binibining 17. Dito. Munting Panginoon, nagkita na naman tayo. Binibining 17, ayos ka lang ba? Kui Yutang. Mula noon, lahat ng bundok at ilog ay kumupas ang kulay. Ikaw lamang ang pumuno sa aking paningin. Ayos lang, ilang maliliit na asasin lang naman. Miao Xiu. Salamat po, Ginoo, sa pag-abot ng tulong. Miao Xiu. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan, Ginoo? Si Li ay tiyak na magbibigay ng malaking gantimpala. Ako po ay apelyidong Kui. Miao Xuebay. Munting tulong lang iyon.
Kapatid Lee, huwag mo na yung intindihin. Sino ang nagustuhan ng munting Panginoon? Niao Xwebay. Si Ginoong Kui, ang numero 1 sa talaan ng mga gwapong lalaki sa kabisera. Sa personal, talagang marangal at elegante siya. Walang kapantay ang kagwapuhan. Mas gwapo pa kaysa sa larawan. Unang beses kong gumawa ng ganitong pagsisilip-silip. At nahuli agad ako sa aktong iyon. Gusto ko nang maglaho sa sobrang hiya. Munting Panginoon, hindi pwedeng mabunyag ang lihim ng kwartong ito. Lalabas muna ako. Sa ibang araw, dadalhin ko sa inyong tahanan ang ilang magagandang bagay. Binibining 17, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Uwi na tayo agad. Hindi ligtas dito. Kapatid Yutang, hindi basta-basta ang pagkakakilanlan ng taong ito. Baka magdala siya ng gulo sa'yo. Ayos lang. Walang makangahas gumalaw sa akin ng basta-basta. Tayo na rin. Mukhang hindi mapayapa ang lugar na ito ngayong gabi. Parang may kakaiba sa pader na ito. Nakatitig siya sa pader na ito. Nakita na kaya niya ako? Binibini, ayos ka lang ba? Nakita kaya niya ako sa huli niyang tingin? Bakit ba napakahirap makita siya kahit minsan lang? Amo, nasa labas ng pader ang iyong Ginoong Kui. Ano, nasa labas siya ng pader? Saang labas ng pader? Doon, sa labas ng pader nakatabi ng puno ng peras. Sa likod ng mataas na pader na iyon ay isang tahimik na eskinitang makipot. Bihirang may dumaraan doon. Bakit kaya siya naroon? Naku, amo, ano po ang ginagawa niyo? Delikado ang pagakyat ng babae sa puno. Yije, maputi ang niebe. Miaokse daw. Miaoksebay. Kui Yutang, Miaoksebay. Miaoksu. Kaya mo ba akong saluhin? Kaya ko. Miaoksebay. Swebay. Miaoksu. Ikaw, paano ka napunta rito? Miaoksebay. Parang nakuha ko ang amoy mo ngayon, Miaoksebay. Hindi siguro, Miaoksu. Hindi siguro. Sa unang gawa ng kalokohan, nahuli agad, ha, Miaoksebay. Nabangga ka ba noong bumagsak ka lang? Ako, hindi ko sinasadya. Napakalamig ng panahon. Bakit ka lumabas ng ganito? Ni hindi ka pa nakapagsuot ng sapatos. Sinadya mo bang pumunta rito para makita ako? Binibini, nasaan ka? Nasa labas ako, nasa labas ako. Nasa labas ako. Uwi ka na lang ng ganito. Nakapuntang hirap bago ko pa siya makita. Biglang may kumirot sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin para maibsan ang bigat na ito. Parang hindi kami magkaayos ng dating niya. Yije, hindi mo ba alam na marupok ka? Malamig pa rin ang panahon. Bakit hindi ka magsuot pa ng kaunting damit at basta ka na lang tumatakbo kung saan-saan? Kung malaman ni nanay na hindi kita inalagaan ng mabuti. Bubugahan niya ako ng matindi. Ikaw talaga, kapatid ko. Hindi mo ba alam kung gaano kakahalaga? Kuya, alam ko na po ang mali ko. Pakiusap, huwag na po ninyo akong sermunan. Kagagaling lang ni Ije sa kabiserang lungsod. Marahil hindi pa siya sanay sa klima rito. Kapag nakapag-adjust na siya sandali, ayos na yon. Tama ang sinabi ng hipag. Ilang araw na lang at unang araw na ng bagong buwan. Punta tayo sa templo ng Daishen para mag-alay ng insenso. Magdasal tayo para kay kuya. Ipanalangin na makuha niya ang nangungunang pwesto sa pagsusulit. Hindi ko kailangan ang ganyang pag-aalala mo. Ang gusto ko lang ay alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Ako rin, kapatid mo, kailangan ko rin. Kailangan nating hilingin ang basbas ng mga Diyos at Bodha, hindi ba? Hindi mo ba ako gustong basbasan ng Bodha at ng mga ninuno? Pwede rin. Sige, tara na. Mag-ingat kayo. Magdala pa kayo ng mga bantay. Bawal. Bawal. Huwag kang mag-alala, asawa. Kami na ang bahala sa sarili namin. Bawal ang paglipat ng dala. Ije, napakaganda mo talaga ngayon. Kahit ako, hindi ko mapigilang mapahanga. Paano na lang ang mga binatang iyon? Ayos ha, maaga pa lang, inaapi mo na ako. Tingnan mo nga, hindi ako lumalaban. Hahaha.
Hipag, narinig ko na ang unang hiling ang pinakabisa. Mas mabuti kung bawat isa sa atin ay humiling ng isa. Ikaw ang humiling para kay kuya. Ako ang hihiling. Na, makulit. Isulat mo na ito at pumunta sa daanan ng ginto. Magandang balita ang damit na lino. Pero pinalitan ang sutlang kasuotan. Naging mabilis ang dating ng hangin ng tagsibol na parang tumatakbong kabayo. Paglingon ko, gusto kong pumitas ng bulaklak ng Chang'an. Ano ang ibig sabihin nito? Ang lihim ng langit ay hindi dapat ibunyad. Maaari po bang ipagkaloob sa amin ng guro ang basbas sa taong hiniling namin? Maaari. Maganda ang unang kalahati. Hindi mo na kailangang masyadong mag-alala. Hipag, tanghali na. Tayo na sa silid dasalan para makapagpahinga sandali. Hintayin muna natin kung paano siya makakaalis. May babaeng nahuli. Banal na lugar ito ng Badha. Paano nangyari ito? Kailangan ba natin siyang iligtas? Ay. Lagot. Yung huli, kung ikukumpara dito, sobrang layo ng agwat. Kamahalan, prinsesa. Ang babaeng ito ay kanina lang nasa labas ng bintana. Mukhang napasama na naman ang prinsesa. Ang hamak na babae po ay dumaan lang. Hindi po sinadya. Dinala lang sa isang lugar na walang tao. Panginoon, Panginoon. Iniisip niya, hindi ba ito ang espesyal na jade pendant ni Qi Yutang? Ano ba ang kaugnayan ng babaeng ito sa kanya? Dalhin siyang pabalik sa mansyon. Opo. Amo. Medyo palpak ang mind-reading function ko. Wala na talaga akong mas malalaman pa. Hindi maganda, may bahay. Nawawala si Binibini. Matagal na naming hinahanap pero wala pa rin. Tawagin lahat ng bantay at katulong para sabay-sabay maghanap. Sabihan silang huwag maingay. Anong nangyari? Nawawala si Ije. Dali, maghanap tayo agad. Ije, gising. Parang nakita ko kanina ang karo ni Prinsesa Yuzen. Mabilis siyang umalis. Ako na ang magtatanong muna. Kayo, maghanap pa sa ibang lugar. Kuya, sasama ako sa inyo. Babae ako. Mas madali para sa akin. Ate Wanru, sayo na muna ang lahat dito. Sige, mag-ingat kayong lahat. Ikulong muna siya. Ipadala ang jade pendant na ito kay Qi Yutang. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon niya. Opo. Kamahalan, prinsesa. Narito na si Ginoong Qi Yutang. Naghihintay siya sa bulwagan sa harap. Hindi pa nga aabot sa 2 kandilang insenso ang lumipas. Bakit niyo siya hinuli? Siyempre, may nakita siyang hindi niya dapat makita. Pumunta ka na naman sa templo ng Daishen. At kung pumunta ako roon, ano naman? Yuzen, ibalik mo siya sa akin. Pakiusap, kahit isang salita ay hindi niya ilalabas. Siya ba ang dahilan kung bakit mo tinanggihan ang kasal noon? 2 taon na ang nakalipas, hindi ko pa siya kilala. Ano nang kinalaman niya sa kasal natin? At sa simula pa lang, wala naman tayong damdaming lalaki at babae para sa isa't isa. Bakit mo pa ba pipilitin? Mayaoksu. Ayoko lang talaga sa mga tao ng pamilya niyo. Yung paimportante at mataas na tingin nila sa sarili. Kahit ako na prinsesa, hindi rin nila ako pinapansin. Ano bang nakakabilib sa angkan ng Fui sa Kinghe, Suebay? Hindi naman nararapat ang pag-isang dibdib ng angkan ng Fui sa Kinghe at ng maharlikang angkan. Alam mo rin naman siguro na ang kasaganaan na sukdulan ay may kasunod na pagbulusok. Mayaoksu. Hindi naman sa minamaliit ko ang prinsesa. Kung gusto kong pakawalan siya, pwede rin naman. Pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon ko. Anong kondisyon, Suebay? Anong kondisyon? Pakasalan mo ako. Wala na akong balak bumuo ng pamilya sa buhay na ito. Bakit, Suebay? Bakit? Mayaoksu. Ang aking si Yije ay may asawa na. Ang magagawa ko na lang sa nalalabi kong buhay ay tahimik na bantayan siya. May isang tao na nakaukit sa puso ko. Paano pa ako makakapag-asawa ng iba? Kung magiging ganito ang trato mo kay Yuzen, mahihirapan siya. Mas mabuti pang ibalik mo siya sa akin. Kung mapunta ka rin sa ganoong sitwasyon, gagawin mo rin ang ganitong kagipit na desisyon. Umalis na kayo. Yije, gumising ka na, Yije. Ikaw ba si Qi Yutang? Ako. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Nahilo lang ako sa suntok nila. Masakit pa rin pero lilipas din. Pasensya na, huli na ako. Hindi kasalanan ko. Ang tanga ko. Akala ko pinipilit lang siya ng iba. Gusto ko sanang iligtas siya. Sa susunod, hindi na pwede ang ganito. Mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa kanino man.
Erlan, susundin kita. Ang bait mo. Salamat sa pagdala mo sa akin palayo, Ije. Punta tayo sa lugar na walang nakakakilala. Kagalang-galang na prinsesa. Papayag ka bang palayain mo ako? Ngayon nagpunta ako sa templo ng Daishen para humingi ng anting-anting para sa'yo. Mabuti na lang at hindi nawala. Sabi ni Xuanji na mahusay raw ang takbo mo sa pagsusulit sa tagsibol. Kaya huwag kang ma-pressure. Gusto kitang agawin pabalik. Kahit sino pa ang asawa niya. Kahit gaano pa karami ang alituntunin at seremonya. Kahit pa yaong 4,000 tuntunin sa bahay. Gusto kitang manatili sa tabi ko, ikaw. At hindi na hahayaang may makasakit sa kanya. Hindi ko pwedeng hayaang pasanige ang mga ito. Dapat lagi siyang nabubuhay sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi sumasama sa akin sa kamatayan at kapahamakan. Talagang hindi tama ang ganitong paraan. Pero sa harap niya, sa sobrang laki ng paglabag na yon, hindi ko man lang masabi ang salitang tumatanggi. Sa totoo lang, gusto ko rin kapag niyayakap niya ako ng ganito. Kagalang-galang na prinsesa. Bakit niya ako gustong palayain? Noon pa man magkakilala na kayo. Si Xuanji at ang Xiang ay matalikong mga kaibigan. Ang kilalang mong mongheng si Master Xuankong mula sa templo. Ano ang kinalaman niya rito? Siya ang nakita mo ngayon. Sa tabi ni Prinsesa Yuzen. Nababagay ba sa kanila ang ganitong pagkakakilanlan? Ano ang hindi nababagay? Ige, huwag kang basta kumilos. Gaano na ba katagal silang ganito? Mahigit 2 taon na. Mahigit 2 taon na nilang pinananatili ang ganitong ugnayan. Talagang swerte ni Prinsesa Yuzen. Ige, huwag kang gagalaw. Parang mababasag na ang puso ko. Bakit napunta ulit sa mga kamay ko? Sa pagkakataong ito, ibinigay niya. Sa akin na ito. Mali ito, kapatid ko. Kaya ka napunta sa ganoong panganib. Ang sabi ko lang noon tungkol sa prinsesa, ay nagulantang tayong lahat ng araw na yon. Mabuti na lang at nailigtas ka ni Yaong Ginoong Kui. Kung hindi, malamang pinasan mo na ang malaking kapahamakan. Pasensya na po, kapatid ko. Ako ang nagpakaba sa inyo. Bini-bini. Dumating na si ika-17 dalaga. Pakipasok siya agad. Sino si ika-17 dalaga? Kapatid ko. Si ika-17 dalaga ang namamahala sa silid aklatan. At kaibigan ko rin siya. Nakakaawang munting Panginoon ko. Bakit ganyan kapanglaw ang mukha mo? Pero inaapi ka raw ng Prinsesa Yuzen. Kilala mo rin ang Prinsesa Yuzen. At ang taong kasama mo ay hindi ba ang ika-6 na prinsipe? Kanya-kanya lang tayo ng kailangan. Ang sabihin gusto ko siya ay sobra ng sabihin. Ayokong pumasok sa ganyang kaguluhan. Para makilala mo siya. Para hindi ako maapi ng iba balang araw. Wow wow wow. Amo, may hula ito. Gusto ko ring marinig. Hindi ba kaya mo ring silipin ang hula mo mismo? Iba yon. Pati ang bersyon ko, kulang at pira-piraso. At saka yung mga taong may espesyal na pagkakakilanlan. Hindi rin nila makikita, o. Tulad ng inyong Ginoong Kui. Ay, ganyan talaga kapag mahina ang likas na katawan at nutrisyon. Ang Ginoong Kui na ito. Mas kilala na siguro siya ng aming munting amo. Noon, para lang mapakasal sa kanya si Prinsesa Yuzen. Kung ano-anong kalokohan ang ginawa niya. Para tanggihan ang kasal, tumakbo pa si Kui Yutang papuntang Dongling para mag-aral. Bakit niya gustong iwan ang kabiserang lungsod? Kahit mamatay. Noon, para protektahan si Ginoong Kui, si dakilang Guro Xuanta, ay kinamuhian ni Princess Yuzen. At pinilit si Ginoong Kui na lumayo. Nakakahiya rin naman. Kaibigan. Si Panginoon ng Chaoyang County ay isa ring humahanga kay Ginoong Kui. Mas lalo pang nagustuhan ng pamilya Kui ang upuang ito sa sagradong bulwagan. Pero walang interes si Ginoong Kui sa kanya. Pumasok ka, Erju. Erju, bumabati po ako sa Batang Panginoon. Ang ibig mo bang sabihin ay pangalang 7-3? Hindi, ito ay palayaw ng alalay mo. Wala akong pangalan. Kung gayon, bibigyan kita ng pangalan. Tatawagin kang Zixia, maganda ba? Ako po si Zixia, bumabati sa Batang Panginoon. Batang Panginoon, dumating ka rin pala. Gabi pa lang, may ipinadala na akong bihirang gamot mula sa palasyo sa kabila ng pader. Pamahid na Jade, dalhin mo rito. Ako na ang magpapahid sa'yo. Si Ginoong Kui ba mula sa studio na katabi? Paanong siya pa ang magpapadala sa akin ng gamot? Magbati na kayo at ayos na. Isa lang siyang tagasunod. Sinong nagpadala niyan, hindi ba mahuhulaan ng Batang Panginoon? Ang telang kailangan mo. Nahanap ko na para sa'yo. Iyon ang karaniwang ginagawang SLA brocade ng iyong ginoong iyon. Miao Xuebay. Malambot ang pakiramdam, Miao Xuebay. Makinis at mainit, Miao Xuebay. Miao Xezi, Linzion. Pero parang medyo manipis at magaan ang telang ito. Linzion. Ngayon na malamig pa ang tagsibol, puting balahibo, ilipat na. Siguradong malamig sa looban ng opisyal na halalan, ilipat pataas. Siguradong malamig sa looban ng opisyal na halalan.
Ang ganda at kalidad ni ikatlong dalaang, lalagyan mo pa ng magandang Fox 4, Dream Zimove. Miao Xuebay, palitan ng ilipat. Ikaw ha, sobra mo nang inaalala yan. Yiji, Miao Xu. Yiji, Dream Zimove. May ipinapunta ang palasyo ng prinsesa, Miao Xuebay, bawal ang paglipat. May ipinapunta ang palasyo ng prinsesa. Naghihintay sa harapang bulwagan, Xuebay, tigil ang paglipat. Sa ilalim ng prinsesa, Miao Xuebay, bawal ang paglipat. Inaanyayahan ko kayong dumating bukas, puting pusa, litigil ang paglipat. Inaanyayahan ko kayong dumating bukas ng maaga. Panauhin sa palasyo ng prinsesa. Panauhin sa palasyo ng prinsesa, Miao, bawal. Panauhin sa palasyo ng prinsesa. Ito ang paanyaya. May pagsasabi po ba ang prinsesa tungkol sa pakay na ito? Hindi po alam ng abang lingkod. Pero huwag mabahala si Binibiniksi. Maging panatag po kayo at dumalo sa handaan. Ito ang gintong palamuting ipinagkaloob ng prinsesa kay Binibini. Pakitanggap po ito, Binibini. Maraming salamat sa kaloob ng prinsesa. Bakit ba ako tinatawag ng langit? Bakit kailangan kong makita ang ganitong impyernong tanawin? Pero bukas, kapag pumunta ka sa palasyo ng prinsesa, huwag kang pabaya. Mag-ingat ka sa bawat kilos. Ang pagpunta bukas sa palasyo ng prinsesa. Tiyak na hindi lang simpleng pag-inom ng tsaa at tapos na, hindi ganun kasimple. Bumabati po siksiyi kay prinsesa. Itaas ang ulo mo at hayaan mong mas maigi kitang matingnan ng prinsesang ito. Tunay ngang napakagandang ngiti. Tama nga. Umupo kayo at tikman ang bagong handog na marmol na bulaklak mula sa dasong dangong. Hindi nga naman mapapantayan ang pinakamainam na tsaa. Salamat po sa mabuting tsaa ng prinsesa. At higit sa lahat, maraming salamat po sa ipinagkaloob ninyong palamuting gintong hikaw na may paru-parong sayaw kahapon. Talagang gusto ko po yon. Haha. Ikaw nga ay marunong pumili. Ang tsaa na ito, kahit ang kuya ko dumating, hindi ko rin ito basta ipapainom sa kanya. Buti na lang at napakaswerte ni Ije. Kui Yutang. Mismo, iyang pabalang at pahirap na yan ay naagaw pa sa akin. Prinsesa. Dumating na ang Panginoon ng Chaoyang. Naghihintay po sa labas upang magpahayag. Noong nakaraang araw ay pinuntahan mo si Kui Yutang. Bakit hindi mo siya nakita? Umiti lang po ang prinsesa. Nagpunta lang ako para dalawin ang kapatid na si Kiyuran. Si Kiyuran ay buong araw kahapon nasa Chaohua Pavilion. Mahigit 2 oras na siyang naghihintay. Talagang mabilis nga. Bakit ko naman ikahihiya, prinsesa? Ay naku, kapatid na Ruja, dito na talaga ako nairita. Ije, ikaw ang magsabi. Anong gusto ninyong ipagawa sa akin? Bakit kailangan pa akong dalhin para makita ang ganitong eksena ng kalokohan? Baka kasi talagang masarap ang tsaa ng tirahan ni Ginoong Kui. Sino po ito? Ito po si Xiege. Aking matalik na kaibigan. Sa kabisera, parang hindi ko pa kailanman nakita si Binibiniksi. Si Binibiniksi ay kilala sa buong lungsod bilang napakaganda. Ako po ay nagmula sa Dongling. Manatili na lamang po muna rito si Binibiniksi at hintayin ang prinsesa. Magpahinga po muna kayo sa silid. Aalis na po muna ako. Nagpapaalam po si Liruja upang bumati sa ikalimang prinsipe. Bakit nandito si Ruja ngayon? Mahal na kapatid Yuzen. Kakakilala ko lang sa isang napakagandang babae. Ipapakilala ko po siya sa inyo. Ang pangalan niya ay Xiege. Sabi nila taga Dongling daw siya. Interesante. Kung gayon, mauuna na po akong magpaalam. Magmadali ka at dalhin si Xiege sa kalapit na silid ng bulaklak para magtago sandali. Magmadali ka at dalhin si Xiege sa kalapit na silid ng bulaklak para magtago sandali, Miao Xuebay. Ipinagbabawal ang paglipat. Kapag may nangyari, huwag kang magsalita. Mamaya, tandaan mong huwag lalabas ng tunog, Xuebay. Huwag maglipat. Yuzen, Miao Xuebay, maglipat. Bakit ikaw lang mag-isa rito? Hindi ba may isang binibini pa? Sabi nila, napakaganda raw ng babaeng yon. Sabi nila, napakaganda raw ng babaeng yon. Miao Xue, panaginip, maglipat. Hindi ba ipakikilala ng nakababatang kapatid sa aking kapatid ang kanyang kakilala? Paanong malalaman ng aking kapatid? Kakabangga ko lang si Liruja sa pintuan ng inyong bahay. Sabi niya, matagal ka na raw umalis. Sa susunod, kapag may pagkakataon, ipakilala mo siyang muli sa aking kapatid. Talaga nang ikaw ang mabait kong kapatid, Miao Xuebay. Kung gayon, mauuna na ang aking kapatid, Miao Xuebay. Kung gayon, mauuna na ang aking kapatid. Ije, samahan mo pa ako sandali. Kapag malayo na sila, saka ka umalis. Ang sarap ng tsaa rito, mahal na prinsesa. Hindi ko kayang umalis. Alam mo ba? Noong una kitang nakita. Ang totoo, gusto na kita agad. Noong araw na iyon sa templo ng dakilang habag. Kung hindi dahil sa hiyas na yon. Ngayon ay katawan mo na sana ako. Pero sa huli, hindi mo ako pinili. Hindi mo ako pinili. Dahil si Kiyutang ay kaibigan ko. At taong iginagalang ko rin. Kaya gusto kong makita kung ano bang meron ka. Ngayon, mukhang wala ka namang espesyal. Kundi ang pagiging mas kaakit-akit. Mas matamis ang mga labi. At mas malaki pa. Prinsesa. Si Ginoong Kui Yutang ay naghihintay sa labas ng mansyon. Sabi niya, susunduin daw niya ang nobya pauwi.
Ay, Kui Yutang. Natakot yata siyang lamunin kita. Tara na, bilis. Huwag kang humarang sa paningin ko. Kui Yutang. Huwag kang lumapit. Pinahirapan ka ba ni Prinsesa Yuzen? Hindi po ako pinahirapan ng prinsesa. Hindi lang niya ako pinainom ng napakainam na tsaan ng Mengding Shihua. Binigyan pa niya ako ng isang napakagandang set ng kasuotang sayaw ng paru-paro. Gintong palamuting pampasan ng ulo. Bawal ilipat. Miaoksui bay, inan, bawal ilipat. Miaoksui, bawal. Talagang napakaganda mo ngayon. Bakit ka pa pumunta para sunduin ako? Engan. Nag-aalala ako sa'yo. Baka apihin ka niya. Gusto mo bang pumunta sa aking Chaoy Bi Zuang at tumingin? May malawak na kakahuyan ng mga bulaklak ng peras doon. Bichon, pag uwi mo, sabihin mo sa pamilya. Pupunta ako kay ika-17 binibini para makipaglaro. Zixia, maiwan ka rito at sumama ka sa akin. Bawal ka nang tumingin ulit, baka may mangyari sa'yo. Mag-ingat ako sa ano. Baka sapakin kita. Mabagsik ako, alam mo ba? Kagatin kita para kumalma ka. Ang kamay na ito ay kitang-kita ang mga buto sa mga daliri. Namumukod ang mga ugat. Talagang bagay sa paggawa ng kalokohan. Naku, itigil mo na. Ang utak ko. Ang Yi sa pangalan ko at sa pangalan mo ay isang karakter. Matagal na ba siyang nakatira rito? Engan. Matagal ka na bang nakatira rito? Tahimik dito. Gusto ko rito. Ang tubig ang hangganan. Ang malalayong bundok ay parang pinta. Napakaganda rito. Ikaw ba mismo ang nagdisenyo nito? Sobrang gusto ko. Nasa likod ng bundok ang kakahuyan ng mga bulaklak ng peras. Pwede mo nang puntahan ngayon. Naku, Kui Yutang. Langit ba ito? Ah! Paumanhin po. Kui Yutang, nasaktan ka ba nang mabagsakan ka? Yige, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw, hayaan mo muna akong makahinga. Parang binabad ang buong katawan ko sa tubig ng tagsibol. Naging malambot ako na parang putik. Yige, sa lagay natin, mukhang hindi na natin kayang bayaran ang mga bulaklak. Pwede bang pumunta tayo sa hot spring para maligo? Dito ka muna magbabad. Magpapakuha ako ng damit para sa'yo. Bakit tuwing nakikita ko siya ay nawawala ako sa sarili? Maliwanag na pinagsabihan ko ang sarili kong magpigil at mag-isip ng maayos. Pero gumuho ito ng tuluyan. CH. Akala ko kaya kong tahimik na maghintay sa kanya habang buhay. Pero sa sandaling ito, winasak ang paniniwala ko. Ang pagnanais kong angkinin siya ay lumalago ng parang ligaw na damo. Sa araw na ito, mukhang hindi ka na makakauwi pa sa oras. Ayos lang, nakapagpasabi na rin naman ako. Nasa Dongshi ako. Minsan din akong magpalipas ng gabi sa bahay ng malapit kong kaibigang babae. Pinapayagan yon ng aking ina. Kanino ang silid na ito? Wala sa sinuman. Walang nakatira rito dati. Paano magiging walang nakatira rito? Puro mga karaniwang tatak at kulay pa ang narito. Kahit ang mga kulay ay pamilyar sa akin. Nagkataon lang ba ito? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang may munting usa na bumabangga sa dibdib ko.